Ang tanong, paano na kaya napaniwala ang 16 na milyon? Siguro nakumbinsi sila sa... Bayot sila. After 1 week, sa launch ng presidential campaign sa Tondo, Manila. I will do it even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Pero magtatapos na ang 3 to 6 months noong Setyembre 18, 2016. Just give me a little extension maybe of another 6 months. Abay, balikan natin ang mangako niya noong 2016 at suriin natin alin nga ba ang mga natupad at alin ang mga napako. Kung titignan ang 15-point legacy agenda, unahin natin ang number 15. Economic power in Asia by 2019, shift to new form of government, ending traffic congestion, Sinabi na ni Pangulo, hindi ko kaya isolve yung traffic ng EDSA. ending poverty. Ayos. National reconciliation. Mas magkakaaway pa yata tayo ngayon. Ending political dynasties. Ha 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 ha. Ending political turncoatism. Sinabi niya naman noong November 2015 na pag nanalo raw siya, abay dapat mas damihan ang mga punerarya. Mali ba siya? Nanlaban daw? Nanlaban siya. Nanlaban? Manlaban. Nanlaban din? Matapos naman manlaban. Manlaban? Matapos daw manlaban. Pero nanlaban na manlaban. Kaya nanlaban. Patay naman matapos manlaban. Bigla raw, nanlaban. Until the last pusher. I-recycle ng mga opisyal na sinisante dahil sa corruption charges. Pero bigla na lang susulpot sa ibang sangay ng gobyerno. Kahit sabi niya noon na, Wag na wag talaga ako marinig na may corruption. Even with a whisper, I will fire you. isa na dyan si Nicanor Feon, ang Bureau of Customs Commissioner na pinaimbestigahan dahil 6.4 billion na halaga ng shabu na nakalusot. Tapos, nilipat sa Office of Civil Defense bago nilipat sa Bureau of Corrections. Pero noong 2019, ay sumabog ang galit ng publiko sa balitang mga kalaya na ang mga high-profile na convict. At huwag na natin pag-usapan na ang Pharmally at 10 episodes ang kakailanganin natin para dyan. I'm thinking of stepping down because I'm tired. When I first said I will fight drugs, I did not know that I was fighting my own government. Do not ever think that if you will win as a president na wala ng corruption dito sa Pilipinas. I offered to resign as president kasi nagsasawa na ako. Do not expect me to entirely clean as a pristine clean bureaucracy. That is impossible and cannot really be achievable.